ang babaeng dinala ng boyfriend niya sa isang bahay sa gitna ng gubat. Sisimula ito kay Liz na sumama sa boyfriend niya para magbakasyon sa bahay nito. Itong bahay sa gitna nga ng gubat at dito nga sila magpapakasaya lang sana. Pero sa paglipas ng mga oras at sa pagtagal nga niya dito, may mararamdaman nga siyang kakaiba at meron din siyang makikitang tatakot nga sa kanya. Since malayo sila sa kabihasnan at halos mag-isa nga lang din siya, dito nga siya hahanap ng paraan para makauwi at malayuan nga yung mga halimaw na nakapaligid sa bahay na yon. Title ng movie, Keeper. Ito yung pangalan ng kapatid ng basketball player, di ba? Si Keeper Ravena. First of all, I love the look of the monsters here o yung mga aswang nga dito na may mga scenes na talagang natakot and kinilabutan ako. Yung may pinakitang babaeng may plastic nga doon sa may ulo tapos naka-heart sign, yung biglang may lumitaw nga na aswang na nagiging giraffe, and also, yung multong naka-ghost face, yung itsura niya. Okay, sa mga hindi nakagets doon sa movie, ito yung pagkakaintindi ko May dalawang bata noong 1800s na tumegi sa isang buntis na witch. Dahil nga nategi nila yung witch, dito na nga sila sinumpa nito kung saan babagal nga yung pagtanda nila at kailangan nga nilang mag-alay doon sa mga multong anak nung witch na yon. Marami na nga sila mga babaeng na alay until dito nga nila ialay itong si Liz na kamukang kamuka nung witch nga dati. Imbes na lamunin nga siya ng mga aswang, dito nga binaliktad ng mga aswang sina Malcolm at si Darren kasi nga tinanggap nila siya at siya yung ginawa nila or kay Liz nga sumapi yung tunay nga nilang nanay doon sa dulo. Ngayon, that's a decent premise naman for a horror movie and interesting din naman yung twist kahit papaano, pero for me, masyado lang siyang matagal ngang dumating sa story. I think they've tried to remain mysterious regarding the twist for too long na yung mga scary na pagsilip ng mga aswang, nakakatakot siya noong una, but it comes too repetitive and boring lang. They're trying to figure out what's happening in the story at the same time so it's tiring to remember all these happenings just to connect it pagdating nga nung revelation exposition na nangyari nga doon sa may dulo. Don't get me wrong, okay naman din yung ibang-iba yung twist sa may third act Minsan in some films it can actually tie up everything in the film, pero kasi dapat, hindi ka lang dapat mag-rely entirely doon. See, if your revelation or third act doesn't work, then everything doesn't work. Rather than it just being a bad ending, ang nangyari tuloy, naging bad movie pa. But before makarating ng third act, may mga unti-unti nang na-unfold na mga parts nung twist nga. Kasi if marireveal lang lahat, 1.5 hour later, most likely, mawawalan na ng interest yung audience na nanonood Personally sa akin ang nangyari, I wasn't looking forward sa ending anymore, but more on, inaabangan ko na lang siya just for the sake to finish the film and to know what happens lang ganun. Maganda naman yung story and clear naman yung pagkaka-reveal nga ng everything sa may third act, things sa exposition nga ni Malcolm, na napasabi na lang ako ng, gets ko na. Okay, that makes sense, ganun. May din naman yung tale and premise kung saan nga galing itong mga aswang na ito, pero it's so random lang, na ay immortal pala itong dalawang tao na to na nagpapakain nga doon sa mga aswang. Para ako, saan galing yun? Yun lang, anyway, decent horror movie naman, pero kaparehas lang na naramdaman ko sa Longlegs and Monkey. The Monkey pala. Okay sana yung premise pero kinulang sa execution, pero good enough para pagtiyagaan. Yun lang. Okay, title ng movie, Keeper, and ang torta rating ko for this film ay 5.5 or 6 out of 10.